So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam niyo na, today is the day kung saan finally atin ang matutunghayan ang the biggest kahihiyan, the biggest sinungaling, the biggest self-imposed challenge na palpak, the biggest sukoero ng taon. Walang iba kundi si Von Ordona. Palakpakan ang putang inangyari. Hombre ko, follow nyo rin ako sa Facebook page ko. So si Von Ordona, mga kahombre ko, ay isang vlogger at content creator na sumikat dahil sa mga comedy at adventure videos nito. Tandaan nyo, very sportsman din to si Von. May mga taong nagsasabi na siya raw ang Mr. Beast ng Pilipinas. Sa kadahilanang ang mga content na ginagawa nito ay tulad o kaya naman gayang-gaya kay Mr. Beast. Sa YouTube, mayroon po itong 6.8 million subscribers, mga kahombre ko. At syempre, sa Facebook, mayroon siyang 6.7 million subs or followers. Meron rin itong kasalukuyang content group na tinatawag niyang Billionaire Gang. Isa-isahin po natin yung mga context, yung mga naging sitwasyon ni Von sa paggawa niya ng issue. And at the same time, sa pagbigay niya ng sariling challenge sa sarili niya. And gusto ko ding makita nating lahat kung totoo talaga ang sinasabi niya na with God, anything is possible. So, madalas niya pong tagline yan, kahit sa Battle of the YouTubers pa. Bakit sa dinami-dami niyang binigay na challenge sa sarili niya, parang hindi na lahat naging possible? Parang mas rumami na po ang naging impossible. And that's the sad part. Naglabas po ng isang video si Von Ordona kung saan isinaad nito na dahil sa sugal ay nasira ang pangarap nila. Hindi lang usapan dito yung 8 milyon na nawala sa amin. Hindi pera kundi yung pangarap para sa pamilya ko. Sa kadahilanang nawaldas ito ng engineer sa di umano'y pagsusugal. Nagawa pang tawagan ni Von Ordona ang engineer. Hindi ako naawa sa sarili ko, naawa ko sa desisyon na ginawa mo. Kasi it will forever change your life. 5 minuto after, tumawag ulit yung engineer at sinabi ni Von na kasabwat na raw ang magulang niya rito dahil mga lawyer daw ito. Involved na dito maski yung parents ko. Kay engineer, alam mo naman yung parents ko, lawyer yan. Engineer, alam mo na consequences mo dito. Dito, mga kahombre ko, sa paunang issue na ibinigay ni Von sa buong mundo ng social media sa Pilipinas, umalma ako ng panahon na ito. Gumawa ako ng video para kay Von. Ibinitaw ko at sinabi ko yung mga bagay-bagay na siya lang din ang nakakaintindi at makakaintindi. Alam nyo mga kahombre ko, eto si Von, ninong ako ng anak niya. But ang problema sa'yo, Von, you know what I mean. Sa sitwasyon na sinasabi ko sa'yo, this is not a joke, Von. Alam mo, yung mga kalidad at bigat ng tao na nasa likod ng mga to. Huwag mong kalimutan, Von. May nakita tayong dalawa na hindi alam ng karamihan, Von. Huwag kang maging tanga, man. Don't waste your life on this, man. At huwag niyong kakalimutan na si Von ay part ng Battle of the YouTubers kung saan nag-promote din siya mismo ng sugal. Para sa kanya na sabihin bigla na ganito or ganito na bigla yung comment niya when karamihan, mga kahombre ko, sa naging initial money niya nanggaling sa sugal, parang hindi po okay yon. Naalala ko, noong mga panahon na to, galit na galit siya sa mga taong nagsusugal at nagpapasugal. Bagong taon, bagong talpakan, meron o wala lang naman pipiliin nyo nasa link down below, nakapin. Try mo meron o wala lang naman pipiliin mo. Let's go! Samantala, isa din siya sa mga yon back in the day. At huwag nyo kakalimutan na malakas din pumusta yan si Von sa basketball mismo. Kahit saan man siya pumunta, bukang bibig niya, pustahan tayo, ganito. Galit ka sa sugal, galit ka sa pasugal, pero ikaw din mismo ang gumagawa. Anong tawag dyan, mga kahombre ko? Hypocrisy. Ang hirap maniwala na ito
ay totoo. Napakalaking halagang pera nito, mga kahombre ko, na nawala kay Von. And yet, hindi nila ganun masyado iniinda. And hindi na tayo sure kung hanggang ngayon, umandar ba yung kaso? Meron na bang update? There should be. Pero bakit hindi na siya nag-video? Abante tayo, mga kahombre ko. Gumawa ng part 2 si Von. Sa kadahilan na marami daw mga tao nagsasabing scripted ito at for the content lamang. Ang nilalaman ng part 2 ay paukol sa pruweba ni Von na nakipagkita sa kanya si Engineer Mike kasama ang pamilya nito at lawyer niya at nakipag-usap sila rito. Kasi naman ay babayaran niya kay Von Ordonia. Ngayon, pag hindi niya nabayaran, kami agad ay magsasampa ng kasong kriminal, civil at administratibo sa kanyang pagtalikod sa kanyang tungkulin bilang inhinyero. So ngayon, mga kahombre ko, makikita nyo na umani po si Von na napakalaking mga views dito, 1.6 million. So dito makikita natin na pagdating sa problema, ang galing at ang ganda ng views. So ngayon, mga kahombre ko, pinatunayan dito ni Von na hindi peke or scripted or for the content lamang ang lahat ng ito. Para sa kanya, totoo ito, mga kahombre ko. At sa pamamaraan na yan, na nilabas niya, akala niya mabibilog niyang utak ng mga netizens. Well, ako sa akin, kung ako, mga kahombre ko, hindi pa rin to totoo para sa akin as of now. Kung ako, kung sa akin to nangyari, sobrang big deal nito, 8 million. Baka naman, maliit na halaga lang to para kay Von, mga kahombre ko. Kaya parang hindi ganong katindi yung nawala sa kanya, no? Kasi at the end of the day, nakabili pa siya ng RAM, nakabili pa siya ng iba't ibang mga bagay, no? Na may halaga talaga. So, ibig sabihin, maybe he is actually looking good with this, di ba? Kapag ang isang tao ay nakapagwaldas ng ganito kalaking pera dahil sa tinatawag na sugal, hindi na po niya yan mababayaran. Yang 8 million will start to be impossible. Sobrang imposible na po niya na mabayaran, mga kahombre ko. Yan ang totoo dyan. Kaya nga niya isinugal yung pera mong 8 million. Ibig sabihin, wala siyang ganung pera. Sa huli, mga kahombre ko, nagtago na yung Engineer Mike. Nagsampa na ng kaso si Von. Pero up till now, mga kahombre ko, wala na po naging update in regards to this. Pero usually, dapat yan, mga kahombre ko, meron na yung update. Sinaad nila Von na bubuuin nila mismo ang bahay muli at magkakaroon sila ng bagong kontraktor nito. At dito, mga kahombre ko, isinaad na nila Von mismo sa video na finalize na nila at ibebenta na lang nila ang abandonado nilang bahay at wala na silang balak ituloy or buuin ito muli. Napagdesisyonan namin na yung lupa namin na pagtatayuan sana namin ng pangarap na bahay, ibibenta na. Kaya for sale na yung property namin, yung lupa, kasi gusto na namin mag-move on sa nangyaring dilubyo sa buhay namin, sa pamilya namin. Sinasabi rin ni Von Ordona na hanggang ngayon ay hinahabol pa rin daw ng bata si Engineer Mike. Kahit na kasama namin sila sa groundbreaking, tatarantaduhin pa rin kami. Ngayon, hinahabol sila ng batas ngayon dahil tinakasan kami, hindi pa rin kami binabayaran ng 8 milyon, pero life goes on. So sa tingin ko, mga kahombre ko, ito yung pinakatamang nagawa ni Von. Meron kasi siyang ugali na very impulsive siya. Parang tulad ng napakaraming social media influencers na ang bilis niyang umabante sa decision niya, tas ang hirap siyang i-back up yung decision niya. Very, very bad and very, very sad at the same time. Hindi niya na naiisip na nakaka-apekto din siya sa mga fans niya at sa fanbase niya. Now, makikita naman natin dito na tama naman yung naging decision niya na ibenta niya na lang to kasi wala na to. Malas to Nasimulan siya ng malas, so hindi siya okay, mga kahombre ko. So better this way na ganito yung naging sitwasyon nila, na nagkabenta-bentahan na sila. Marami pa rin pong netizens na nagsasabi, napansin nila na parang peke ito, yung mga kaganapan na yon, no? Yung chronicles niya na yon tungkol sa bahay niya. At parang scripted lang daw yon. For me lang, Kuya MG, baka mamaya, pati yung sa nakuhanan sila ng pera ng engineer, baka scripted lang yon. Para more engagement sa kanila, kasi nga, di ba, kesyo, mapa-positive or negative feedback, kikita ka basta pag pinagpepestahan ka. Naisip ko lang naman na baka nga scripted yung bahay na hindi na
natapos. Ganon din ang para sa akin, mga kahombre ko. Kasi sa totoo lang, hindi na po pwede yung ganon, usap-usap para sa 8 milyon. Wala po, it's not gonna work. And para sabihin nyo na, yung sinasabi niya na nagtatago, parang hindi naman posible na magtatago ng ganyang katindi at kalala yung engineer. Kasi tandaan nyo, engineer yan, so saan naman kukuha yan ng pera? Ibig sabihin, hindi niya lang pinagtuunan ng pansin. Kaya, wala na. Dito na tayo sa libreng burger sa buong Pilipinas. Isa na naman to sa matinding kalokohan at hype na ginawa ni Von Ordona. Sa pamamagitan ng post ni Von, nagawa nitong magpa-burger sa buong Pilipinas. Kung sakaling manalo si Carlene sa TikTok Awards, so yung asawa niya yon. Sa dulo, nanalo naman si Carlene at nagawang magluto ng total of 10,654 na burger sila Von para sa nasabing challenge, at ito'y completely na ibahagi nila sa iba't ibang parte ng Luzon. Sa kasamaang palad, mga kahombre ko, nagkaroon ng insidente na nawala ang wallet ni Von, ngunit sa dulo ay nahanap naman na nila ito, ngunit ang mga pera daw ay nawala pero naibalik naman mga ID at cards nito. So, tumawag si Ermat. Ermat. Good news and bad news. Ubus na yung pera ng wallet. Bad news, ubus ang pera. Pero good news, andun yung mga cards sa lisensya ko. Pagkatapos ng content nilang naibalik ang mga ID at cards nito, doon na nila nahinturin ang paggawa ng content ukol sa libreng burger. Mapapansin natin na iba po ang pangako ni Von sa kanyang isinaad sa video kaysa sa ginawa niya. Yan ang mali ni Von kasi ang sabi niya, libreng burger sa buong Pilipinas. Hindi sinabi ni Von na libreng burger sa Luzon o libreng burger sa 10,000 na tao. Ang sabi niya sa buong Pilipinas. That's why, mga kahombre ko, yung mga tao umaasa. Lalo na, sa totoo lang, to tell you the truth, puros bata po ang followers ni Von. As in. So they believe in what this person says. Lahat. Kasi talagang naniniwala po ang mga tao kay Von Ordona. Well, yung mga batang nanonood sa kanya. Mga putang ina nyo kayo. Dito, mga kahombre ko, naggawa siya ng shop. Kung mapapansin nyo, lahat ay connected. Una, magpapa-burger siya ng libre sa buong Pilipinas pag nanalo si Carlene ng TikTok Award. Nanalo si Carlene, nagluto siya ngayon ng burger, 10,000 plus na pamahagi niya ng libre. Pagkatapos no, nakita niya, wow, hype to ah. Ginawan niya ngayon ng shop ng burger. Pero nakita ko mismo sa mga mata ko, kasi malapit lang to sa akin eh. Bakit doon pa ako nakatira noon sa may Paranaque? Nakikita ko na halos ang lahat ng pumupunta doon, mga kahombre ko, ay pumupunta lang for free. Umaasa lang sila sa libreng burger. Kasi nga, ulitin ko, yung fanbase ni Von ay bata, pambata. So, karamihan sa kanila, hindi pa sila yung independent na pupunta talaga, gagastos. Konti lang yung ganon. So, unfortunately, parang hindi ata naging okay itong negosyo na to ni Von and bumagsak siya. Para sa isang failure ng negosyo, hindi po to masaya, hindi ko to pinagtatawanan or what. Kasi hindi maganda na mawala ng negosyo. Pero ibig sabihin, dito lalabas, mga kahombre ko, na yung pagka-impulsive ni Von sobrang tindi, mga kahombre ko. Kasi nga, masyado niyang minamadali ang lahat-lahat. Without even thinking, siguro minadali niya lang din yung recipe ng kanyang patty. Again, as Wamos said, na ano ba ang special sa burger na ito nung sinubukan niya. Tinatanong niya, nung tinry niya kay Von. Parang hindi masagot ni Von, mga kahombre ko. Kasi kahit siya, hindi niya alam kung ano ang special sa kanyang burger. Ibig sabihin, he came there not prepared. Tulad ni Mr. Beast, si Von ay nagtayo na rin ng isang burger restaurant after 2 months nilang mamigay ng burgers. Ginaya niya yung yapak ni Mr. Beast without knowing na iba ang business ventures sa Pilipinas at iba lalo sa Amerika. Pay-per-view na nga lang eh. Sa Amerika, billions ang worth ng pay-per-view business. Dito sa Pilipinas, zero. Kasi talagang dudugasin ka ng mga kapwa mo Pilipino. Samantalang itong mga ganito, mga burgers, mas pipiliin ng mga Pinoy, usually Angel Burger, McDo, Jollibee. Kasi yan na yun eh. Why should they try BG Burger? Plus, hindi pa consistent. Ang bilis nagsara. Lalo lang niyang napatunayan na wala talaga. Usually, Von, kasi, kung gusto mo maging negosyante, dapat consistent ka. Dapat may isang salita ka. Hindi yung magbubukas ka, tas sasarahan mo agad. Hindi magiging successful sa Pilipinas, mga kahombre ko, para sa mga
aspirant na negosyante, kung wala kang PC, dapat ang PC mo dito ay pang 3 taon. Pero dapat din at the same time, yung product mo quality. Talagang totoong ipaglalaban mo na quality to kaya magiging worth it to. You need to believe sa sarili mong produkto. Doon nakulangan si Von. Kasi even sa questions ng mga influencers na kumakain ng burger niya, hindi niya rin masagot kung ano ang special sa burger niya. Maybe because it's just frozen. Wala siyang sariling sangkap. Talagang may maitayo lang siya. After 3 months, ito na nga, nagawang mag-announce ng BG Burger sa kanilang page na nagre-renovate sila for improvements. And up till now, wala na. Sarado na. At hindi niya na inulit yan, mga kahombre ko. Ganyan si Von. Pagtapos ng isang chapter, wala na yung paliwanag. Pagka pumalpak, tapos na. Iba na. Change topic na siya. Ikaw, Von, ha? Akala ko ba anything is possible? Nothing is impossible with God. Huwag mo nang idamay si God kung wala ka naman palang consistency. Kasi masama yun. Ayoko sa lahat, mga kahombre ko, yung ganun. Idadamay mo yung si God, tapos hindi mo naman pala kaya. Hindi mo naman pala gagawan ng effort, then shut the fuck up kung ganun. Si Von ay nag-upload ng isang video kung saan ay tinatawag niya itong social media challenge. Ay sa challenge na ito ay hinahamon niya kahit sino mang influencer ay gumawa ng isang video na sinasaad nila mag-subscribe kay Von upang maabot ito, pinapangarap niyang 10M subs. Nagpapalagay po ito ng hashtag Von 10 milyon. At kung sino man ang mapipili nila rito na may pinakamaraming views at best candidate para sa kanila ay magwawagi raw ng 1 million pesos. Ang naging kasunduan na ibibigay lamang ito ni Von kung sakaling naabot niya na mismo ang 10M subs. So even dito, hindi man siya nagpo-promote ng sugal. Nagpo-promote naman siya ng kasinungalingan. Ayan ang sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong maniniwala sa lahat ng nakikita nyo o makikinig nyo sa social media because this is not true. Kasi ang 1 milyon is hard to get. Hindi po yan barya-barya o tsamba-tsamba lang, mga kahombre ko. At ito ay pang sariling gain lang. Pang kanya lang to. Kasi pag nakagain siya ng 10 milyon na subs, yun na yun. Tapos na, wala na tayong pag-uusapan, mga kahombre ko. And he actually knows this, na this will be tough. Kaya malakas ang loob niya na sabing 1 million challenge. Kasi alam niya na this is tough. Alam niya na mahirap na magpa-subscribe sa YouTube ngayon, lalo na sa YouTube Philippines. Kung sakali nagkaroon siya ng 8 million subs dahil sa ginawa niyang challenge na to, panalo pa rin siya. Kasi that's still 8 million. So naghirap lahat ng mga tangang sumunod kuno sa kanya sa social media. Nag-gain siya, example, 8 million subs. Wala pa rin siyang nilalabas. Pero, naka 8M subs na siya. Bye-bye! So siya lang ang naka-gain, not you. And trust me, kung naka-gain man siya ng 10M subs, hindi niya ibibigay ang 1 million. No! Not a chance, man. I believe that strongly, mga kahombre ko. At dito, mga kahombre ko, eto na po yung pinakamasaklap at pinakabago sa mga naging challenge ni Von sa atin o sa kanyang sarili. Si Von Ordona ay nakagawa na ng higit 3 videos ukol kay Mr. Beast. Gumawa ng video si Von kung saan ay pumunta raw si Mr. Beast sa BG House. Sa loob ng video, nagkaroon sila ng preparations and hype. Ngunit sa dulo, ay peke lamang pala ito. At sinabi niya sa bandang dulo, ay ginawa lamang nila ang video na to bilang isang preparation. Kung sakaling darating araw mismo si Mr. Beast sa BG House. Actually, this is part of the plan. This is just a test if how are we going to act when he arrives in our house. Mapapansin po nating agad, ginagawa na naman to ni Von para sa sarili niya, hindi para sa inyo. So sanay na sanay po si Von na meron siyang ipapalabas at papalabasin kuno niya na para sa atin yan o para kung kani-kanino man tao, pero sa totoo lang para sa kanya to, mga kahombre ko. This is the crazy part. Pinaasa niya yung mga viewers niya na nandun na si Mr. Beast. Ang galing niya sa part na yon. Yun pala AI ang ginawa niyang Mr. Beast. Nag-comment po si Mr. Beast sa kanya. At sinabi ni Mr. Beast dito na, "Thank you for having me." At doon lalong na-hype si Von, mga kahombre ko. And actually, na-hype din ako. Sabi ko, wow, I'm proud of this, man. Pero, mga kahombre ko, mapapansin natin na yung hype ni Von grew up even farther.
Wala na pong naging limits. Bumuelta na naman si Von ang napakatinding clickbait. Baby Lucas, first birthday, unexpected guest. Akala ng mga tao, eto na talaga yun kahit ako eh. Eto na yun for sure. Nag-comment si Mr. Beast eh. Eto na yun, dito na yun mga kahombre ko, dito na siya lalabas. Kasi si Von yan. Malaking YouTuber din yan. So sa ikalawang video na to, si Von ay nagpalabas ng isang teaser sa magiging kaganapan nito sa first birthday ng kanyang anak. At magkakaroon ito ng unexpected guest na di umano'y si Mr. Beast daw. Ito raw ay ipapalabas via live stream sa kanyang YouTube April 4 hanggang May 3, which is 30 days live stream. Ngayon, mga kahombre ko, dito na magfa-flop ng napakalala si Von Ordona. Kasi finally, bababa na ulit siya sa lupa. Masyado na po siyang nangarap ng napakataas, sobra. Pagka sobra ka na rin nangangarap, greed na po ang tawag dyan. Hindi na pangarap yan. Lalo na't pang sariling gain mo lang yan. Hindi na yan pangarap. Greed na yan, mga kahombre ko. Nag-live po si Von. Pababa na po ng pababa ang mga views. Mapapansin nyo yan. So, kung pakonti na ng pakonti ang na-engage. So, at the same time, si Von works for the views, hindi para sa mga tao. Mapapansin nyo, 1.3M, 689, tas bumagsak ng 260k views na lang. So, eto, yung proposal ni Von sa pangatlo niyang video. Sa video na to, mga kahombre ko, ay naghayag ng proposal si Von para kay Mr. Beast. So, Jimmy, we want to ask you something truly special. Mr. Beast! Would you be my son's godfather? So lumabas dito, mga kahombre ko, na pang sarili lang to. Ano ba ang tradisyon ng ninong at ninang sa Pilipinas? Yan ang magiging pangalawang ina o pangalawang ama ng anak mo. Paano ka magnininong, paano ka magnininang ng taong hindi mo kilala? Sabihin na lang natin na pumunta si Mr. Beast, mga kahombre ko. Anything is possible, sabi niya nga, with God. And I believe that too. Okay, pwede mga kahombre ko. Dumating si Mr. Beast. Naging inaanak niya si Lucas. Do you expect, Von, na sa tuwing tatawagan mo si Mr. Beast at kailangan mo ng tulong para sa anak mo, nandyan ba si Mr. Beast? Ang kailangan mo ay yung talagang mga taong kaklose mo na magiging second parents ng iyong anak. Hindi po pwede na kesyo porke sikat lang, politiko lang, goods yun. Tulong yun. Pangalawang magulang ang pagiging ninong at ninang, hindi biruan yun. Bawasan mo ang pagiging impulsive mo. Now, nag-livestream na po si Von, mga kahombre ko. At syempre, may pangako siya. 30 days live daw. Tandaan nyo. Ngunit, kamakailan ay hindi dumalo si Mr. Beast at nagawa na lamang sumuko ni Von at inihinto na niya ang livestream sa third day at hindi na umabot pa ng 30 days. Talagang titigil siya, mga kahombre ko. Views-wise, titigil talaga siya. Kasi kuryente pa lang, staff, production, pagkain, mga tao, wala na siya maipropose na content. In fact, yung pangatlo, sobrang cringe na, mga kahombre ko. Sobra. Halos lahat, halata mong tinipid. Nag-call out ka ng isa sa mga malalaking YouTuber sa buong mundo. Tas you came out unprepared. And nakakagulat din kasi sumagot si Mr. Beast, mga kahombre ko, nag-comment. Dapat, dun pa lang, Von, hindi ka impulsive na, oh, sige, eto na, na-hype ka ng todo, magte 30 days ako live. No! Dapat, may grupo ka, pinrepara mo muna. O sige, mag-i-impose ako ng something para mapansin ako ni Mr. Beast. Ilan? 5 live stream na lang. Wag ng 30 days. 30 days is too much. 5 live stream. Tapos ito, tandaan mo, Von. Sa bawat galaw, merong reaction. Ibig sabihin nun, dapat nakahain ang pera mo. Kaya mo ba ng mag-isa? Syempre hindi. Syempre magtatawag ka ng ibang influencer, Von, para sa content. Bibigyan mo yan ng talent fee, yung mga tao, para mas maging entertainment yung buong content mo for 5 days, 6 days, ewan ko. Kung gusto mong magpapansin sa mga tulad ni Mr. Beast, na top of the top siya sa buong mundo, kailangan minimum meron ka 5 milyon hanggang 10 milyong piso na susunugin, na hindi mo dadamdamin. Kasi alam mo yan, na this is almost impossible. And para mapansin ka niyan, kailangan maganda views mo. Hindi ka papansinin yan kung ganyan. Sinukuan mo pa. Nagtatlong araw ka lang, sumuko ka agad dahil sa views. Ibig sabihin, kahit sa ganyang halaga na ginastos mo,
Sumuko ka agad. Then now, that's effed up. Consistency is the key sa buhay. Kung hindi ka rin lang sure o hindi ka rin lang consistent, wag mo na lang gawin. Kasi ibig sabihin, hindi siya mag-work. At definitely, hindi ka mapapansin. Now, this is the biggest flop of them all, mga kahombre ko. Kasi umeffort din naman yung tao. Marami siyang na-involve na tao at meron din siyang kahit papano na ilabas na mga pera dito. And now, this is fucked up. Kasi nangako siya na hindi niya na naman ginawa. Nakailang beses na to. Now, how could you believe this influencer? Sa lahat ng pinagsasabi ko from the beginning hanggang ngayon, wala siyang nagawang tama. Everything is just a training ground or practice for him. Pero kung banggitin niya, kung i-hype niya, parang sure siya. Now, hindi na siya training, hindi na siya trial. Totoo na siya. Kaya ganyan yung nag-reaction ng mga tao, Von. Kasi sa buong paliwanag mo, parang totoo talaga. Now, if you said na try natin, tatry na, ibang-iba yung reaction ng tao. Pero yung reaction mo kasi sure ka eh. Now, ayan yung consequence. A lot of people will be mad at you. Pinaasa mo sila eh. Ngayon, mga kahombre ko, iniba na po niya ang topic. Yung next niya na upload, which is yung latest as of the moment, yung LeBron James goes to BG House. Iniba niya na totally yung kanyang content. Mapapansin nyo sa comment section, mga kahombre ko, napakadaming naniniwala na mga bata dito. Kung papansinin nyo yung comment section, akala nila eto talaga si LeBron James. Now, dyan pa lang, mga kahombre ko, makikita nyo na ang followers ni Von at ang tunay niyang tagasunod mga bata. Now, Von, you are disappointing yung mga kids na nanonood sa'yo. This breaks their heart. At pinapapaniwala mo na totoong si LeBron James yan. People who think it is impossible are the people who did make at least one impossible thing to be possible. Kay Von ako dito, cringe yung iba. Sa inggit. Pero pag napapunta niya dito si Mr. Beast, yung mga nakikicringe din unang manunood. May point. Hindi cringe, boss, dahil kinocall out niya si Mr. Beast. Cringe, boss, kasi gigil na siya mag 10M subs. At kaya nagiging cringe lalo, ginagamit niya pa yung anak niya, lalo pang nakaka-cringe. Walang nangyari, ginamit niya pa yung uniform ng army sa content niya. Di naman dapat pinapasuot yan sa civilian. Pwera na lang kung authorized personnel ka. Gatasan to the max, hindi gumana kay Ninong Beast, kay Lolo Bron na lang siya nakikolab. Gumawang content about Ninong Beast para balik gasto sa mga nagastos nila para sa views. Okay na sana kung para sa anak niya, pero nangyayari, desperate masyado, nagmumukhang mema content na lang. Mas magandang i-call out niya yung engineer na ng scam sa kanya. Mga kahombre ko, dito na tayo sa exciting part. Ito na yung last part, and this is crazy. Naalala nyo, di ba? Nagpagawa si Von nung napakalaking call out kay Mr. Beast. May lumapit sa akin at nag-email sa akin. Kung saan, sinaad nito ang kapekean ni Von Ordoña. Tulad ng pamemeke nito sa mga videos na kasama si Mr. Beast. At scripted ito. Yung big bike na ninjang pinalabas daw na surprise ni Carlene. Which is ang katotohanan raw ay binili na ito ni Von noon pa. Isinaad pa ng individual na paano daw matatawag na billionaire gang ang mga ito kung puro utang daw sila. As if titingnan natin ang kanilang bahay ay pinapalabas daw nilang kanila kahit ito ay rent lamang. Now, hindi ako sure kung totoo to. Inilalabas ko lang sa inyo. Chismis, no? Pero dito, sa sinasabi niyang big bike, at pinapalabas niya na si Carlene ang nagregalo at na-shock pa nga daw siya na wow, parang gulat na gulat si Von. Medyo may katotohanan dyan. Marami akong kilalang influencers na ganon. Na papalabasin na ganyan, pero ang totoo ay ganon. Normal lang yan sa mundo ng mga influencers. Now, if Von does this, then parang normal lang yan sa akin, no? Binabato ko lang sa inyo. Kaso lang ako, mga kahombre ko, totoo talaga ako. Lahat na nakikita nyo sa akin, totoo. Sinama rin ito ang engineer na ng scam sa kanilang pinapagawang bahay. Which is baka scripted lamang raw. At nagawang tirahin pa nito ang sugal. Nagpo-promote daw ngayon sila Von ulit ng sugal, low-key. Ang niregalo daw na Honda Red sa editor nito ay hindi siya naniniwalang regalo nga. Damn, that's crazy! At napapansin niya raw nito na ang mga vlogs nila ay puro anak at pamilya na lang. Dahil ang mga tao sa kapaligiran nito ay umaalis na dahil sa di umano'y
pagkukuripot daw nito. Sa totoo lang, si Von ay kuripot. Kailangan yan sa mundo ng social media because you need to be intelligent sa part na to. Hindi ko na siya nakikita nagpo-promote ng sugal or what. So, ibig sabihin, wala siyang cheat code. So, hindi ganun kadali yung situation ni Von. Von's situation is him being a normal dude. So, relax lang. Ganyan talaga, mga kahombre ko. Lahat ng mga sinabi ko as of now, haka-haka pa lamang. Kapag nakapagpalabas tayo ng mas maganda, di mas maganda. Pero sa ngayon, haka-haka, chismis pa lang. Pero, merong iba na mga sinabi dun sa email na natanggap ko, na naniniwala kung possible because gawain po siya ng mga influencer sa Pinas. Lalo na yung rent na bahay, tapos sasabihin nila, kanila talaga. Tapos mapapansin nyo, after few months, iba na naman yung bahay, iba na naman tinitirahan, nakakailang house tour, alam nyo, nakakailang room tour. Ilan ba bahay mo? 1 million? Kada taon, iba-iba bahay mo. Gets nyo yung logic? Isa lang naman ang ibig ko sabihin dito. Von naman, huwag ka magpaasa ng mga tao. Nagpaasa ka ng fans mo. Nagpaasa ka sa mga manonood mo. Nagpaasa ka kay Mr. Beast. Tapos hindi mo naman pala tototohanan at di mo naman pala tutuloy. Now, what's the point of you saying, with God, everything is possible? Kung ikaw mismong tao na naniniwala sa kasabihan na yon, hindi consistent. Anong influencer ka? Kung ang ipinapangako mo sa mga taong naniniwala sa iyo ay hindi consistent na influence. Walang good fucking vibes.